Una ay si Karen Mok. Siya ang player number 11 mula sa Dragon Team. Siya ang nagsilbing leader ng Team Dragon sa pelikula na nagpamalas ng kanyang pambihirang husay sa paglalaro at versatility. Ang kanyang karakter ang siyang totoong nagpalakas sa kanilang koponan. Sa likod naman ng kamera, naging makabuluhan ang naging buhay ni Karen Mok. Ikinasal siya sa isang lalaki mula sa bansang Italy noong taong 2011. Ang kanyang naging huling pelikula ay tumatak sa mga tagahanga niya na Chinese Odyssey Part 3 noong taong 2016. Sa kasalukuyan aktibo pa rin si Karen Mok sa industriya ng musika at pelikula. Pangalawa ay si Cecilia Chung, ang gumanap na player number 7 ng Dragon Team pa rin. Isa ding napakahusay na manlalaro ng soccer na may kakaibang kakayahan. Sa kanyang personal na buhay, ikinasal si Cecilia Chung sa kapwa nito Hong Kong artist na si Nicholas Che sa isang secret wedding na ginanap pa mismo sa Pilipinas noong taong 2006. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 2 anak na lalaki subalit taong 2011 dahil sa mga problemang kinharap nilang mag-asawa, tinapos nila ang kanilang pagiging mag-asawa sa pamamagitan ng divorce. Noong taong 2018 naman, ginulat ni Cecilia Chung ang publiko sa pag-anunsyo nito ng kanyang ikatlong anak na lalaki subalit ang pagkakakilanlan ng ama nito ay nananatiling lihim pa magpasa hanggang ngayon. Noong taong 2023, nakita siya sa isang airport at nalitratuhan. Nakita na parang hindi tumanda si Cecilia sa kabila ng kanyang 44 ng edad. Pangatlo ay si Patrick Che. Ginampanan naman ito ang isa sa mga pangunahing karakter na si Hang na naglaro naman para sa Team Eagle. Si Hang at ang kanyang koponan ay ang mga kalaban ng Shaolin Soccer Team na nagdala ng aksyon sa mismong laro. Si Patrick Che ay nagmula sa isang pamilyang malaki ang impluensya sa industriya ng show business sa kanilang bansa. Ikinasal siya kay Deborah Lee at nagkaroon sila ng 2 anak kabilang ang sikat na aktor na si Nicholas Che. Noong taong 2022, nasungkit ni Patrick Che ang kanyang pinakaunang Best Actor Award mula sa Hong Kong Film Critics Society. Ang pagkilala na ito ay naging posible dahil sa pagganap niya sa pelikulang Time na talaga namang nagpakita ng kanyang husay sa pag-arte. Pang-apat ay si Mok Mei Lang, gumanap bilang si Hooking Leg sa nasabing pelikula. Ang bawat karakter ay nagtataglay ng natatanging kasanayan sa martial arts at ang taglay ni Hooking Leg na paglalaro ng bola gamit ang kanyang mga paa ay talaga namang kamangha-mangha at napakapambihira. Matapos ang Shaolin Soccer ay wala nang naging proyekto si Mei Lang at hindi na rin naglabas ng anumang balita tungkol sa kanyang naging buhay. Kung magkaroon man ng Part 2 ang Shaolin Soccer, marami ang umaasa na magiging isa si Mei Lang sa mga original cast na gaganap sa bagong bersyon nito. Panglima ay si Lam Chi Chung, ang gumanap bilang si Lightweight Vest. Sa kabila ng kanyang matabang pangangatawan, napakataas nitong tumalon na naging asset ng team sa ere. Kahit na ang kanyang papel ay medyo nakakatawa, naging mahalagang parte ito kaya mas naging kapanapanabik ang ilang mga eksena sa pelikula. Isa siya sa mga nakakatawa at kakaibang miyembro ng Shaolin Soccer Team. Bagamat si Lam Chi Chung ay nagkaroon ng magandang karera sa industriya ng pag-arte sa Hong Kong, simula taong 2020, bigla na lamang itong nawala sa limelight. Sa ngayon ay medyo limitado na lamang ang mga impormasyon tungkol sa kanya at ilan lamang din ang nakakaalam sa kung ano ang totoo nitong kalagayan. Pang-anim ay si Danny Kwok Kwan na gumanap naman bilang si Lightning Hand. Binigyang buhay ni Danny ang karakter ni Lightning Hand na isang manlaro ng soccer na may pambihirang bilis at liksi. Si Danny Kwan ay sumikat sa kanyang mga naging karakter sa mga pelikulang idinirect ni Stephen Chow, kabilang ang Kung Fu Hustle noong 2004 kung saan ginampanan niya ang hindi malilimutang papel ni Brother Sang, ang boss ng Axe Gang. Nagpatuloy ang kanyang karera sa harap ng kamera na kanalaunan ay napasama pa sa ilang mga malalaking pelikula sa kanilang bansa. Noong taong 2015, makikita siya sa pelikulang IP Man na talaga namang naging hit sa takilya at nagkaroon ng magandang mga feedback mula sa mga manonood. Muli siyang napabilang sa pelikulang IP Man 4, The Finale noong taong 2019. Sa kanyang personal naman na buhay, ikinasal si Danny Kwan sa actress din na si Emma Wong noon pang taong 2014. Tin Kai Man, ang gumanap bilang si Iron Shirt sa Shaolin Soccer. Gaya ng naging tawag sa kanya, ang kanyang katawan ay may pambihirang lakas at tibay. Kung ano-anong mga bagay ang hinahampas at ibinabato sa kanya, subalit sinasalag lamang niya ito gamit ng kanyang katawan. Sa kanyang ibang proyekto tulad ng Mermaid noong taong 2016, muli niyang nakatrabaho si Stephen Chow at muli na namang naging hit sa box office. Ang mga kontribusyon ni Tin Kai Man sa mga proyekto ni Stephen Chow kabilang ang Kung Fu Hustle ay nagpatunay lamang
na isa siya sa mga tinitingalang artista sa industriya ng pelikula sa Hong Kong. Sa kasalukuyan ay hindi na gaano aktibo si Tin Kai Man sa pag-arte at mas nag-enjoy sa kanyang pribadong buhay. Pangwalo ay si Wong Yat-fei, ang gumanap na Ironhead sa pelikula. Sa Shaolin Soccer, siya ay isang dating monghe na may pambihirang kasanayan pagdating sa martial arts. Nakilala ang kanyang karakter dahil sa pagkakaroon nito ng tila bakal na bungo. Sa mga nakalipas na taon, bagamat naging isa sa mga sumikat na artista sa Hong Kong, mas pinili ni Wong Yat-fei ang pagkakaroon ng mas tahimik at pribadong buhay at malayo sa makulay na mundo ng show business. Ang kanyang naging huli at kilalang nilabasang pelikula ay ang Witch Walker noong taong 2018, habang ang kanyang naging huling papel sa telebisyon ay sa Justice My Foot noong taong 2012. Pang-siyam ay si Nang Mantat, gumanap bilang si Fung o ang Golden Leg. Isang matagumpay na manlalaro ng soccer si Fung sa pelikula, subalit dahil sa isang pangyayari ay napila ito. Dahil dito ay nawala ang kanyang husay sa paglalaro ng soccer at naging palaboy. Pero nakilala niya si Sing na isang kung fu master at bumuo sila ng team kung saan siya ang naging coach. Ang kanyang naging papel ay nagdagdag ng katatawanan at kakaibang timpla sa pelikula. Si Nang Mantat ay kasama si Stephen Chow sa kanyang mga pelikula mula pa man noong mga dekada 80 at 90. Sa kasamang palad, noong taong 2014, isinugod ito sa ospital dahil sa heart failure, habang noong taong 2021 naman ang kinumpirma niya mismo na siya ay nakikipaglaban sa sakit na cancer sa atay. Sumailalim siya sa maraming gamutan at mas itinuon ang sarili sa pagpapagaling ng kanyang sakit. Subalit noong 2021 ay namatay din si Nang Mantat sa isang ospital sa Hong Kong sa edad lamang ng 69. Pang-sampu ay si Zhao Wei, ang gumanap na si Mui sa pelikula. Isang bihasang martial artist na kalaunan ay sumali sa Shaolin Soccer Team. Sa kanyang personal na buhay, ikinasal siya sa isang Chinese businessman noong taong 2008 sa Singapore. Nagkaroon sila ng isang anak na babae na ipinanganak noong taong 2010. Subalit kasabay ng kanyang pagiging isang ganap na ina, nawala ang kanyang dating maningning na karera sa mundo ng pag-arte. Ito ay dahil pala na-ban siya sa industriya na kung saan ang kanyang mga dating series at pelikula ay inalis sa iba't ibang mga streaming platforms. Hanggang sa ngayon ay nananatiling malaking lihim ang dahilan kung bakit nga ba ito naban sa industriya at malaking tanong pa din ito na walang kasagutan hanggang sa ngayon. May isang netizen ang nakapansin kay Zhao sa Beijing Airport na kung saan tila isang simpleng mamamayan na lamang ito. Hindi naman niya inisnab ang kanyang mga tagahanga pero hanggang sa ngayon maraming mga fans pa rin nito ang umaasang muli itong magbabalik sa pag-arte. At ang pinakahuli ay si Stephen Chow o ang gumanap na si Sing o si Mighty Steel Leg. Ang Shaolin Soccer ay naging daan para kay Stephen Chow sa international stardom sa kanyang hindi malilimutang pagganap bilang si Sing, isang mahusay na martial artist na may pangarap na ipalaganap ang mga turo ng Shaolin sa pamamagitan ng soccer. Inihalimbawa ng karakter ni Sing ang kakaibang timpla ng pelikula na pinaghalong martial arts, sports at komedya. Kaya naman labis siyang sumikat sa iba pang bahagi ng Asia. Siya din mismo ang nagdirek ng naturang pelikula. Taong 2016, ang kanyang pelikulang The Mermaid na dinirek din niya ay naging highest grossing film sa taong iyon. Sa kanyang personal na buhay naman, nagkaroon siya ng mga karelasyon na kapwa niya artista at ang ilan ay nakakasama pa niya sa ilang mga pelikula. Ayon sa mga malalapit nitong kaibigan, asahan umano natin na muling magbabalik at magkakaroon ng bagong pelikula si Chow sa mga darating na taon.